Ating pong makakausap ang isa sa mga pumasok pa rin po sa Magic 12 na senador, former Senate President Tito Soto. Magandang tanongin ito ngayon sa maaari nating asahan in the Senate. Tito Sen, kayo ho ba'y nakatulog na rin? Magandang umaga po and congratulations. Salamat. Kong Ted, thank you. And magandang umaga po sa 1PH. Nanonood ako sa'yo pag umaga. Nakatulog naman ako. Kagigising ko lang kanina konti. May mga inasikaso na. Yun nga po, nakatulog ko kayo kasi aming nakapanayam si Senator-elect Erwin Tulfo, si Senator Bongo. Mga ayaw matulog kasi nga baka pagising nila, iba na resulta. Hindi naman smartmatic yan eh. Anyway, Senator, ito ho, ano? So far po naman kayo po ay number 8, no? And hopefully nga po, hindi na ito magbabago. Pero dito po sa naging resulta ngayon, ano po ang inyong pag-aanalisa? Considering po na mukhang iba ang SWS at Pulse Asia survey na ating pong napanood. Siguro, panahon na para medyo baguhin nila yung kanilang mga system or na ginagamit. Kasi halos lahat hindi accurate na eh. Unlike before na medyo accurate yung ano. Baka may mga sistema sila na dapat baguhin. Yun lang nakikita ko at the moment. Opo. Dito po sa sa magiging resulta ngayon, ano po, kung sakasakaling wala na pagbabago, sa panig po ng alyansa, ano po ang inyo pong bilang isa po sa mga maaari nating ituring na veteranong strategist sa politika, Tito Sen, ano ho, kung sakasakali man, ang naging pagkukulang ng alyansa? Well, una sa lahat, bigyan mo muna ang pagkakataon, Ted. Gusto ko magpasalamat sa Panginoon Diyos at sa lahat na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. Pero sabi nga, mas mabuting hintayin natin yung proclamation. Dahil ngayong umaga pa lang mag-uumpisa sa Comelec na tali. So, salamat na rin sa mga pagbati. No? Ngayon, doon sa tinatanong mo, well, ang initial na reaction ko is we survived. Pag tinignan mo yung Magic 12, 6 eh. 6 sa alyansa ang pumapasok eh. So, kalahati yun. Tutuusin yun, not bad. Sa mga challenges na pinagdaanan namin, not bad. Considering na, di ba, pagpasok ng ICC na issue, di ba? Pagkatapos yung mga fake news ng China against the Philippines, against the government. Mabigat yung mga pinagdaanan natin eh. So, maganda pa rin resulta yung 6, tutusin ha. Opo. May tanong po si Ruth at saka si Angela. Senator, yes. Congratulations po. Ruth. Opo, si Angela po ito. Senator, tanong Angela, ko lang. thank you. Opo. Tanong ko lang po kasi kilala namin po kayo at saka si Senator Ping Lacson na talagang nagsuscrutinize sa mga budget po natin sa Senado. Aside from that, ano pa po ang ating aasahan sa pagbabalik ni Senator Tito Soto sa Senado? Sisiguruhin namin na yung paggamit ng pondo ng gobyerno ay doon sa pangangailangan talaga ng bansa. Like we've done before when I was Senate President for 4.5 years. Di namin pinapayagan makalusot yung mga insertion na wala sa lugar. At yung mga, kung tawagin palusot institutional amendment, pero hindi naman. Hindi natin mapapayagan yun. That's one. Because, at saka yun ang pinakamahalaga. Because as usual, the single most important piece of legislation of Congress as a whole is the budget. Yung mga ibang ginagawa natin, updating, oversight. Isa sa mga pinakamahalaga naming trabaho is oversight. Kailangan tignan natin kung paano pinapaganap yung mga batas na nagawa natin dati. Hindi lang yung amin, pati mga batas ng ibang mga senador at mga congressman. Dapat yun, tinitingnan natin kung paano isasaayos yun. At yung walang mga pondo, na may batas naman na walang pondo, yun ang isa sa mga dapat alagaan.
Opo. Senator, last na lang po follow-up question. I remember po kasi nung na-interview ko po kayo doon sa programang aplikante ng TV5, One News and One PH, sinabi niyo po sa amin na yung sweldo niyo po kapag nanalo po kayo bilang senador ay ipamimigay niyo na po, i-donate niyo po. Yan po ba ay tuloy pa rin? Yes, oo. Buwan-buwan. Basta na ipangako ko na nakapako na yun. Kilala ko yun, Nagse-set up na ako ng nagse-set up na ako ng grupo galing sa TVJ Productions kasi sila yung magaling mag-scrutinize ng mga nangangailangan eh. So yung sweldo ko, buwan-buwan, ng 6 na taon, ayun ay idodonate ko sa mga estudyanteng mahihirap para sa kanilang edukasyon, pang-eskwela. Si Senator Whether Lacson. public or private. Opo. Si Ruth po ito, Tito Sen, si Senator Lacson, di ba matagal lang hindi kumukuha ng kanyang pork barrel. But anyway, ang tanong ko lang po ay, pareho po kayo ni Senator Lacson, kayo po Tito Sen, nandun kayo sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. At ito, may napipinto na naman pong impeachment trial. At syempre, kung makapasok na po kayo sa Senado, at judge po ulit kayo dyan sa, kay Vice President Sara Duterte. Ano po yung nakikita niyong magiging takbo nito with the Senate makeup ngayon? This early, may nakikita na po ba kayo na posibleng acquittal or conviction? Or siguro ayaw niyo naman i-judge. Pero yung makeup, yung paparating po na bagong Senado? Una sa lahat, kailangan kaming mga senador na kung ako nga ay mahalan na, at kaming 24, ay dapat talaga impartial. Hindi pwedeng dumadialog o nagsasalita ng hindi ganito, hindi ganyan. Dapat impartial. That's number one. Pangalawa, merong mga issues na i-hurdle eh. Meron dalawang conflicting rules kasi at the moment, dyan sa impeachment. Hindi nila napapag-usapan. Wala naman nagtatanong sa akin sa mga press ko kaya hindi ko nasasabi. Ang isang problema, ano ba susundin? Senate rules or impeachment rules? Yung impeachment rules emanate from the Senate rules and from the Senate itself. Ang sinasabi ng Senate rules, pagdating ng adjourn sine die, kaya nga adjourn sine die yun, ay ibig sabihin nun without day. Ang nakalagay sa konstitusyon, sarado, patay lahat ang buong Congress. Kaya nga magre-refile kayo ng lahat. Okay, that's one issue. The other is yung impeachment rules naman ng impeachment court, ang sinasabi, until matapos. Pag nag-umpisa ka ng impeachment until matapos. Ang problema nitong 19th Congress, hindi nila tinake up eh. June 2 pa lang nila iti-take up eh. Hindi ko alam kung ano nangyari, kung bakit nung natanggap nila ng January 18 yan, ng ilang oras pa naman bago sila mag-adjourn. Hindi nila tinake up eh. So, anong gagawin nila ngayon? June 2 hanggang June 13. They will convene as an impeachment court. So will they stick to the impeachment rules that we did before the impeachment court rules? So yun ang dalawang issue doon. Conflicting yun dahil sinasabi ng impeachment rules dapat tapusin hanggang matapos pag inumpisahan. Pero hindi rin nila sinunod yung forthwith eh. So saan pa pupunta yan? Yan ang mga dagandang issue, ayusin muna nila bago natin even pag-usapan yung impeachment itself na kaming 24 ay makikinig. At basta sinasabi ko nga, importante, kailangan impartial ka. Pag ikaw ay judge sa impeachment court, dapat impartial ka. Sundin mo lahat ng mga rules. So for now, gusto nyo sana ma-resolve muna, bago matapos ang 19th Congress. Kung talagang kailangan ba i-refile o talagang dapat inasikaso na yan bago. Maganda itanong ngayon kay Tito Sen, ano ba ang opinion mo doon, Tito Sen? Nasaan ka doon sa iyong dalawang katanungan? Ay mabigat mabigat para sa akin magsalita ngayon, pero bibigyan ang akin at the moment ang nakikita ko na nakasagutan sa tanong mo, hintayin ko may mag-file ng petition sa Supreme Court. Kasi kahit anong opinion ko, pag may nag-file sa Supreme Court, yun ang mananaig eh. Opo, yes sir, yes Sa sir. akin kasi, I can work with both. I can work with both. Yung impeachment rules, kung ninyong natatandaan, panahon ni Justice Corona, ako po author nun eh. Opo, Ako sumulat ng impeachment rules eh. Opo. Sige po. So, kumbaga, maaari nilang simulan by June
Pero definitely po hindi matatapos, aabutin ng 20th Congress. At yun nga po dito ang prejudicial question, Tito Sen. Correct. Is it continuity? Is there Okay, yes. continuity? Is there a crossover or not? Okay. Ganun eh. Opo, continuity. So ito pong binabanggit nyo, yung pong pagbabantay sa budget. Opo, nangyari po yan dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Medyo meron kayo nasalag doon na insertion, napigil ninyo. It happened when you were Senate President. So dito, Yes, dito rin yes. po sa usapin ngayon na pinag-uusapan natin po na continuity na ito, importante rin po yung liderato po ng Senado. Sa ngayon po, Tito Sen, ano ang balita dito? Dahil ang nakaupong SP ay si Ginoong Escudero and definitely po, meron daw isang Tito Soto na baka po maging contender ngayon sa 20th Congress. We will leave it up to the we will leave it up to our colleagues, to my Okay. colleagues, nasa sa kanila 'yon. Kung meron silang 13 votes o 14 votes, di tatanggapin ko. Ganun yun. Di ganun eh. Pero yun lang, salamat. Nagbabalik na diba? Opo. SP. Yung nga po, Tito Sen. But definitely, malaki pong bagay nga yan kung ang isang Senator Ping Lacson at kayo, sa inyong pinapangako na pagbabantay sa budget ay, kasi po, nangyari itong conundrum na itong nangyari itong problema sa budget dahil po sa hindi naman may tatanggi, pinahintulutan ng liderato ng Senado, di ba? Yun ang mabigat na kailangan makita din natin dito sa darating na budget ngayon, pag-submit, hindi natin tanongin ano nangyari last time. Aha. Opo. Bakit nagkaganon? Di Opo. ba? Hindi natin tanongin yun. Kasi yun nga, alam mo, kabisado mo naman si Ping, hindi gumagamit ng tinatawag na pork barrel yan or sometimes ang tawag, anti-wide development fund or yung ano ba yung isang Farm to tawag Pocket dyan? Road. Yung, Farm to Pocket Road. yung mga ganon. Ako naman, pareho naman kami. Ganun din naman akong style ko. Kaya lang ako, ang style ko, pagka may sinamit ka sa akin, ikaw ay local official, may sinamit ka, kung meron kang program of work, at maayos yung papeles mo, pwede natin pagbigyan. Pero pagka wala, alam din ni Ping yun. Sabi nga ni Ping, kapag may program of work, pwede. Ibig sabihin yun, totoo at gagawin. Opo, Yung mga opo. ganon. Sige po. Mapapantayan natin mabuti yan. Ngayon pa naman, siguro, alam ng mga mga kababayan natin na magagawa natin yun. Kaya papantayan natin mabuti at Opo. ayusin Opo, natin yung pagbibigay ng pag-aayos ng budget. Lalo na pagdating to sa BICAM. Opo. Hindi pwedeng yung small BICAM, napaka-small. Opo. Pero Tito Sen, At hindi na- Tito Sen, Oo. kayo po ay alyansa at kayo endorso po ng Pangulong Marcos Jr. Ano magiging relasyon sa kanya? Paano po yan? Paano po? Anong ating aasahan sa isang nagbabalik na Senador Soto sa kanyang relasyon sa Pangulong Marcos at sa kanyang administrasyon? Ay tayo, lagi kung nasan, alin ang tama. Kasi katulad niyan, yung pinag-uusapan natin budget kay President Marcos, yung National Expenditure Program, yung NEP, budget ng presidente yan eh. That's his president. That's his budget, no? Siya mag-i-execute niyan. Ngayon, itong pagdating sa House of Representatives, pwedeng i-tweak ng konti, pero hindi pwedeng balasahin ng sobra. Budget nga ng presidente, siya mag-execute eh. Pagdating sa Senado, ganun din eh. Kung may explain mabuti ng executive department saan ang paggagamitan, okay yun. Wala tayong problema. Pero kung hindi pa pwede yung mga nangyari nitong nakaraan, binalasa eh. Hindi lang binalasa, minanggel eh. Kaya si Presidente Marcos mismo umaangal eh. Nung kausap namin siya, yun ang sinasabi niya, nakita mo, meron siyang binito na 160 billion. Kaya kailangan talaga pabantayan mabuti yan para makarating sa mga kababayan natin yan. 6.3 trillion eh. Grabe, di ba? Sige po, may pahabol lang po si Ruth. Hindi na pag-usapan kasi natin kanina, Manong Ted, yung anti-political dynasty enabling law. Oo, 'di ba? Kasama sila dun sa mga gusto. Ano pong plano niyo dito? Tito Sen? Basta importante dyan yung definition. Kailangan ma-define natin what we mean by political dynasty.
Pagka na-define natin mabuti, madali yun. Yung second degree of consanguinity, yun na yun, okay yun. Pero hanggang saan, anong limitasyon? Like for example, yung isa mayor, yung isa vice mayor, political dynasty tawag natin dyan. Pagkatapos ng isa, sila isa uli. Okay. Paano kung pareho ng sitwasyon, let's say, namin, ako ay magiging senador pagkatapos ng proclamation, Si Bico, mayor ng Pasig. Si Gian, vice mayor ng Quezon City, na baka maging mayor next time. Ang tanong, dynasty ba kami? National and Parang local. hindi, di ba? Opo. So, Di ba? so, Hindi, so di ba? kagandahan. So, define natin. Opo. Magkaroon po ng pag-uusap, ng debate para nga magkaroon ng definition na katanggap-tanggap sa lahat. Alright? Opo. Correct. Pagka na-define mabuti yan, at susuportahan ko ang anti-dynasty, anti-political dynasty. Opo. Kasi nga naman, magkaiba namang lugar actually, itong dalawa na inyong binabanggit po, na inyong nga pong kamag-anak. Pero Tito Sen, ito po, kasi nga dahil sa kakapusan po sa oras, ito pong hybrid election na sinasabi po na panahon na para baguhin natin tong ating full automated election system at gawin nating hybrid bilangan ng balota, mano-mano sa presinto, doon na lang po tayo maging automated sa transmission. Noong panahon ng Smartmatic, nag-file ako ng bill. Ako yung unang nag-file ng bill na gawing hybrid. Dahil nga kabado ako doon sa sistema nila. Ito mukhang maayos naman itong ginagamit ng COMELEC ngayon. Siguro, review ulit natin. Baka sumama. Pagka ginawang mano-mano, baka yung pilihan lumala. Pero ho, kasi manumano nga sa presinto, pero hindi kaya kayo'y satisfied ngayon kasi maganda ang resulta sa inyo? Well, hindi naman. Hindi naman talaga totally maganda resulta sa amin Diba? Ika nga, wala lang kami nakikitang anomalya so far Okay. Tapos yung napakadaming mga perang ginasto sa lokal na mga kung sino-sino, hindi nagamit, hindi na pakilabangan Diba? Pagkaralan pa rin natin. As I said, ako ang original na nag-file ng hybrid Okay. Pagkaralan muna natin. Tingnan natin, mahirap sa desisyonan ngayon yan. Opo. Sige po. So, Senator... Hindi pa rin tapos, Hindi pa rin tapos. Hintayin muna natin yung proclamation. Baka, Yes, sir. di ba? Hintayin natin muna yung COMELEC na mga resulta. Opo. Yes, sir. Kasi nga, we understand. Ang lahat po na ito ay partial, unofficial. Pero again, Tito Sen, ano po yung mensahe sa lahat? Dahil ito po ay pang-ilang term na po ninyo sa Senado at ito po ay panibago na naman pong tiwala at mandato. Salamat. Salamat ng marami kasi yung lahat ng mga supporters natin, yung mga bumoto sa atin. Ako nagpapasalamat talaga sapagkat they practically made history. Because sa ngayon, 3 lang kaming senador na halal ng 4 na beses Si Senator Lorenzo Tañada, Senator Frank Drilon at saka ako. Ngayon, mahalal ako, mukha naman ganun ang magiging resulta. Ako lang ang kaisa-isang senador na mahahalal ng 5 beses sa history ng Pilipinas mula panahon ni Quezon hanggang ngayon. So, nagpapasalamat ako talaga ng sobra sa ating mga kababayan. Thank you very much. It's actually making history at this point. Yes, sir. At dahil nga sa binabanggit yung makasaysayan na panalo ito, ang ating itong aasahan din ay ang makasaysayan paglilingkod nyo sa bayan. Nako, makakasiguro po kayo doon. Kilala nyo naman ako. Never absent, never late. Kahit na nung pandemic, handa akong itaya ang buhay ko. Opo. Para sa tiwala na binigay na ating mga kababayan. Alam na alam nila yun. At hindi lang nila alam kung sino mga hindi pumasok. Salamat po na marami, Tito Sen. Saan po ang blowout ni Tita Helen? Ay, nako, wala. Dito lang kami sa bahay. Opo. Sige po. Salamat na marami. Magluluto lang yun. Thank you very much. Opo. Ruth and Angela, thank you very much. Mabuhay po. Salamat na marami. And again, congratulations.